Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Colosas, ha? Colosas 1:13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. ligtas na ito, mga taga-Colosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababat, sumamba ka sa anghel. Ayon sa taong ito, ang kaligtasan daw ay pwede mong maiwala. Pero ayon din sa kanya mismo nang galing sa bibig niya mismo, isinalita niya na ang sabi diyan ay ligtas na, ibig sabihin past tense na. Pero mukhang nagugulumihanan siya sa salita ng Diyos. At ang point of view niya pagdating sa salvation, ang salvation ay reward lamang. Ibig sabihin ng isang reward, mga kaibigan, mga kapatid, ay yan ay pwede mong ma-earn. Ibig sabihin, pwede mong paghirapan, pwede mong pagtrabawan, dahil kahit sinong tao ay hindi naman talaga makakakuha ng reward kung hindi mo ito pagpapaguran at paghihirapan. Binasa niya itong Colossians 1:13. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Napakalinaw ng sinasabi ng Biblia na totoo naman, kapag ang isang taong hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nananatili yan bulag at nananatili yan sa kadiliman dahil ang naghahari pa rin sa kanyang buhay ay ang dyablo. Yan ay mapuputol lamang, mabebreak lamang yan. Ikaw ay makakalaya lamang sa darkness, mga kaibigan, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, diyan pa lamang magsisimula ang linaw ng iyong pagtingin pagdating sa Panginoon. Na ikaw na nasa kadiliman ay napunta sa kaliwanagan, na ikaw sanang papuntang impyerno ay napunta sa langit, na ikaw na kambing ay ikaw ay naging tupa ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ay past tense, tama, sinabi niya kanina, na ang mga taong yan ay ligtas na po. Basahin nyo lang yung naunang verse, mas mauunawaan nyo yan. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Alam nyo po ang sabi dyan, dahil lamang sa biyaya ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay pinaging dapat tayo ng Diyos Ama, na tayong nasa kadiliman ay ngayon ay nasa kaliwanagan na, kaya nga tayong dapat pupuntang impyerno dahil sa kadiliman, dahil sa gawa ng kaaway, dahil sa mga kasalanan. Tayo ngayon ay pupunta na ng langit dahil sa biyaya lamang ng Diyos, dahil tayo ay isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, binuksan niya ang Colossians chapter 2 verse 18. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Tingin ng taong ito pagdating sa kaligtasan, pagdating sa salvation, yan ay reward. Ibig sabihin, yan ay pinaghihirapan, yan ay pinagtatrabahuhan, yan ay kailangan pagpaguran mo upang ikaw ay makaranas ka ng kaligtasan, dahil ang reward ay pinaghihirapan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, tahasan kong sasabihin sa inyo, hindi mo makikita sa Biblia na para ikaw ay magkaroon ng eternal life, para magkaroon ka ng salvation ay kailangan paghirapan, pagpagalan mo yan. Dahil tatandaan nyo po, ang kaligtasan ay hindi reward. Yan po ay regalo, yan ay gift. Kung meron kayong mababasa na ang kaligtasan ay reward, ilagay nyo sa comment section yung verse. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift.
For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. You see, napakalinaw po dyan na ang kaligtasan ay regalo lamang at yan ay biyaya ng Diyos sa atin at ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo na ipinapaliwanag dyan dahil sa kasalanan ng isa ay kumalat ang kasalanan sa sanglibutan na gayon naman ang ating mga magulang ang si Adan at si Eva. Ganun din naman sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao ay mararanasan ang kaligtasan sa sangkatauhan kung siya lamang ay mananampalataya at tatanggapin niya ang regalong ito ng kaligtasan. Kaya napakalinaw na dahil sa kasalanan ang tao ay mamamatay physical at mamamatay sa second death. Pero ikaw ay makakaiwas sa kamatayang second death kung ikaw ay merong relasyon at mananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo kung tatanggapin mo lamang yung regalo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. You see, mga kaibigan, mga kapatid, napakalinaw po ng Biblia na pagdating sa kaligtasan ay hindi po yan reward na para paghirapan mo, pagpagalan mo. Dahil ito po ang tatandaan nyo, meron na po naghirap, meron na nagsakripisyo para sa atin, para tayo ay maligtas yan ng walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang na siya ay nagpakahirap, binayubay sa krus ng Kalbaryo, dinuraan, sinuntok, pinagtatadyakan at lahat na ng hindi maganda ay ginawa sa Kanya. Yun ay tiniis lahat ng ating Panginoong Jesucristo para lang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, hindi sa sarili nating gawa, kaya tayo ay maliligtas. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang kaligtasan po ay biyaya lamang ng Diyos, ipapaalala kong muli, na sinasabi ng Biblia. At yan ay makakamtan mo kung ikaw lamang ay mananampalataya sa nag-iisang ating Panginoong Jesucristo na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli ng ikatlong araw para ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan. Yan ang sasampalatayanan mong Jesucristo, wala nang iba. At tatandaan nyo, walang regalo na pinaghihirapan. Ang regalo, inaabot lang yan. Ang tanging gagawin mo dyan ay tatanggapin mo. Paano mo tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil hindi ikaw ang bumili ng regalo, hindi ikaw ang naghirap niyan, hindi ikaw ang nagtrabaho niyan para magkaroon ka niyan. Yan ay biyayang ibinibigay lang sa atin ng Diyos. At yan ay nakalagay sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun po yung regalo na inaabot sa atin ng Diyos. Pero alam mo ba, minamahal, na pag kahit na ang isang tao ay nag-aabot sa ng regalo, pero hindi mo naman tinatanggap kahit na magkandangalay-ngalay pa yung taong yan, hindi mo makukuha yung regalo. Ganon din naman sa kaligtasan. Naka-offer na sa atin yung regalo, pero kung hindi mo tatanggapin ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong puso, hindi mo mararanasan ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Nawa naging malinaw na po sa atin kung paano talaga naliligtas ang tao na hindi po yan sa pagtatrabaho. Marahil, hindi pa alam ng taong ito ang patungkol sa judgment seat of Christ na ang mga reward ay pwede talagang mawala, masunog pag ikaw ay may maling puso pagdating para sa Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.